Ninakaw daw niya ang singsing. Sa gitna ng nagkikinangang anibersaryo, pinaluhod si Isabel sa basag na salamin habang humahalakhak si Eduardo. Basura ka, layas! Walang awang sigaw nito. Ngunit sa pagtalikod ni Daniel sa mana para damayan ang asawa, tumayo si Isabel. Pinunasan ang dugong tumulo sa labi. Oras na para bawiin ang apelyidong tinakasan niya. Handa na ba ang mga Ortega sa pagbabalik ng nag-iisang tagapagmana ng Alvarez? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Isang malaking pagkakamali ang pagpasok ng basurang iyan sa pamamahay ko. Wala siyang silbi, kundi ang maging pabigat sa anak ko. At mas lalong walang silbi dahil hanggang ngayon, hindi man lang niya mabigyan ng tagapagmana ang pamilya Ortega. Ang mga salitang iyon, na kasing talim ng bagong hasang labaha, ay bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. Hawak ni Isabel ang paboritong puting barong ni Don Eduardo, maingat na itinutuwid ang bawat kunot sa mamahaling tela upang maging perpekto ang itsura ng kanyang biyenan para sa mahalagang pulong nito mamaya. Sa bawat hagod ng mainit na plansa, tila sinusunog din ang kanyang puso. Naririnig niya ang mahinang pagsitsit ng singaw mula sa aparato, ngunit mas malakas ang tibok ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala sa sobrang sikip. Nakatayo si Don Eduardo sa may balkonahe, nakatalikod at abala sa pakikipag-usap sa telepono. Alam niyang naroon si Isabel sa loob ng silid, ngunit para sa kanya, ang manugang ay bahagi lamang ng mga gamit sa bahay, isang kasangkapang walang boses at walang damdamin. Bahagyang nanginig ang kamay ni Isabel. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa namumuong luha, ngunit agad niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi siya pwedeng umiyak. Bawal ang luha sa pamamahay na ito. Tiniis niya ang hapdi ng mainit na singaw na dumadampi sa kanyang balat, isang pisikal na sakit na walang-wala kumpara sa bawat salitang binitawan ng matanda. Para kay Isabel, ang bawat haplos niya sa barong na iyon ay simbolo ng kanyang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa namayapang asawa ni Eduardo na siyang nagligtas sa kanyang ina noon. Pero hanggang kailan sapat ang utang na loob para punan ang isang pusong unti-unti nang nadudurog? Nang matapos ang tawag, humarap si Don Eduardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Tila tinitingnan niya ang isang mantsa sa kanyang mamahaling alpombra na hindi matanggal-tanggal. Naglakad ito papalapit at marahas na hinablot ang barong mula sa pagkakasabit sa plansahan. Siguraduhin mong wala itong kahit isang lukot, Isabel. Dahil ang buhay mo rito sa bahay na ito ay kasing nipis lang ng telang hinahawakan mo. Isang pagkakamali mo lang at sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Banta ng matanda habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Opo, Papa. Maingat po ang pagkakaayos ko niyan, mahinang sagot ni Isabel habang nakayuko at hindi magawang tignan ang biyenan. Inilabas ni Eduardo ang isang dokumento mula sa kanyang mesa at ibinalibag ito sa harap ni Isabel. Ang tunog ng papel na humampas sa kahoy ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Pirmahan mo ito. Iyan ang titulo ng maliit na lupang iniwan ng nanay mo sa probinsya. Gagamitin ko iyan para sa expansion ng Ortega Group. Tutal, dito ka naman nakatira at kami ang nagpapakain sa iyo. Kailangan mo ring mag-ambag para sa kinabukasan ng asawa mo. Kung mahal mo talaga si Daniel, hindi ka mag-aalinlangan. Pagmamanipula ni Eduardo. Nanigas ang buong katawan ni Isabel.
Ang lupang iyon ang tanging alaala niya mula sa kanyang ina, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan bago siya naging isang Ortega. Ngunit ang malamig na titig ni Eduardo ay nagsasabing wala siyang pagpipilian. Sa bawat hininga niya, nararamdaman niya ang pagsakal ng pangalang Ortega sa kanyang leeg. Sumapit ang hapunan at ang marangyang lamesa ay puno ng masasarap na putahe, ngunit para kay Isabel, ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Nakaupo sa tapat niya si Daniel, ang kanyang asawa, na mukhang pagod na pagod mula sa opisina. Napansin ni Daniel ang pamumula ng mga kamay ni Isabel at ang kanyang matamlay na mga mata. Ayos ka lang ba, Isabel? Bakit namumula ang mga kamay mo? Pag-aalalang tanong ni Daniel habang pilit na inaabot ang kamay ng asawa. Agad na itinago ni Isabel ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa at pilit na ngumiti. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala ito, Daniel. Napaso lang ng bahagya habang nagpaplansya kanina. Marami kasi akong ginagawa, pero ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Bago pa makasagot si Daniel, sumingit na si Eduardo na nasa kabisera ng lamesa. Masyado kang malambot, Daniel. Ang asawa mo ay dapat lang na masanay sa hirap ng gawaing bahay. Iyan lang naman ang tanging silbi niya rito. Yumuko si Daniel at nakita ni Isabel ang pagkuyom ng mga palad ng kanyang asawa. Alam niyang gustong magsalita ni Daniel, pero alam din niyang hindi nito kayang suwayin ang ama. Ang katahimikang namamagitan sa kanilang mag-asawa ay puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga hiling na hindi maipahayag, at ng mga sugat na pilit na itinatago. Nang malalim na ang gabi at mahimbing na ang tulog ni Daniel, dahan-dahang bumangon si Isabel. Marahan siyang lumuhod at hinila mula sa ilalim ng kanilang kama ang isang lumang kahon na yari sa bakal. Ang bawat kalansing ng bakal habang binubuksan niya ito ay tila isang lihim na ayaw niyang malaman ng sinuman. Sa loob nito ay nakatago ang ilang luma at kupas na litrato ng kanyang ina at isang sulat na may selyo ng pamilyang Alvarez na hindi niya kailanman binuksan. Hinawakan niya ang sulat ng may halong takot at pangungulila. Ito ang kanyang takas, ang kanyang huling baraha, ngunit ito rin ang simbolo ng taong pinakakinamumuhian niya sa mundo. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Hindi si Daniel ang pumasok, kundi si Don Eduardo. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng mahabang anino sa matanda na tila isang dambuhalang sasakmal sa kakarampot na kapayapaan ni Isabel. Mabilis na itinago ni Isabel ang kahon sa likod niya, ngunit huli na ang lahat. Walang pasabing pumasok si Eduardo at ibinalibag sa kama ang isang salt ng mga litrato. Huwag mo nang itago ang basurang iyan, Isabel. Mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang katotohanan ito. Nanginginig na kinuha ni Isabel ang isa sa mga litrato. Doon ay nakita niya si Daniel, ang kanyang asawa, na masayang kumakain sa isang mamahaling restaurant kasama ang isang magandang babaeng mayaman ang itsura, si Elena. Sa litrato, tila walang iniisip na problema si Daniel, malayo sa lungkot na kasama niya gabi-gabi. Tingnan mo kung gaano ka kawalang kwenta, bulong ni Eduardo. Ang boses ay puno ng lason. Habang ikaw ay nagtatago ng mga basura sa ilalim ng kama, ang anak ko ay unti-unti nang nakakahanap ng babaeng tunay na kapantay ng aming pangalan. Isang maling galaw mo lang, Isabel, at titiyakin kong ang mga litratong iyan ang magiging huling alaala mo sa pagsasama ninyo. Naiwan si Isabel na nakaupo sa sahig,
Yakap-yakap ang malamig na kahon ng kanyang nakaraan habang nakakalat sa harap niya ang masakit na katotohanan ng kanyang kasalukuyan. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap, at ang tanging natira ay ang lamig ng sahig at ang nag-iisang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang ubusin ang sarili mo para sa isang pamilyang hinding-hindi ka ituturing na bahagi nila? Gusto mo bang malaman kung bakit hindi ka kailanman magiging sapat sa pamilyang ito? Dahil kahit balutin ka pa ng ginto, amoy lupa at kahirapan ka pa rin, Isabel. Ang boses ni Doña Carmen ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Isabel, habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga bintana ng mansyon. Hindi pa nakakatulog si Isabel mula nang iwan siya ni Eduardo sa sahig kagabi kasama ang mga litratong lason. Namamaga ang kanyang mga mata at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Ngunit sa bahay na ito, ang pagod ay hindi isang dahilan para tumigil. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng sala, suot ang kanyang mamahaling seda na kulay lila, habang ang kanyang mga daliring puno ng diamante ay nakaturo sa makintab na sahig na marmol. Lumapit siya kay Isabel at marahas na ibinuhos ang kanyang tsaa sa sahig. Ang kulay kape na likido ay kumalat sa maputing marmol na tila isang malaking sugat sa gitna ng kintab. Ang lagkit ng sahig, Isabel. Wala ka bang ginawa buong umaga kundi ang magmuni-muni? Linisin mo iyan, ngayon din. Gamitin mo ang mga kamay mo para madama mo ang dumi na dinala mo sa bahay na ito, utos ni Carmen habang ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-aping ngiti. Dahan-dahang lumuhod si Isabel sa malamig na marmol. Nararamdaman niya ang matitulis na titig ni Carmen sa kanyang batok. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang kuskusin ang tsaa, ngunit sa bawat hagod niya, tila mas lalong humahaba ang panlalait ng kanyang tiyahin. Ang bawat salita ni Carmen ay isang paalala na siya ay isang tagalabas, isang estranghero sa mundong kanyang pinaglilingkuran. Sumasakit ang kanyang likod at ang kanyang mga tuhod ay tila nababasag na, ngunit hindi siya tumigil. Tumalikod na si Carmen pagkatapos makitang pilit na nagpapakumbaba ang manugang ng kanyang kapatid. Sa kusina, doon lamang nakahinga ng maluwag si Isabel. Naratnan niya roon si Manang Rosa, ang matandang tagapagsilbi na halos kasabay na ng mga pader ng mansyon. Nakita ni Rosa ang panginginig ng mga balikat ni Isabel habang nakasandal sa lababo. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na mangkok ng maligamgam na tubig at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Isabel. Ang haplos ni Manang Rosa ay puno ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Isabel mula sa pamilya Ortega. Marahan niyang pinunasan ang mga palad ni Isabel na namumula sa sobrang pagkuskos sa sahig. Tahan na, anak. Ang sugat sa balat ay naghihilom, pero huwag mong hayaang mamatay ang liwanag sa loob mo, bulong ni Manang Rosa. Mula sa bulsa ng kanyang apron, kinuha ng matanda ang isang maliit na candy na nakabalot sa makulay na papel at idiniin ito sa palad ni Isabel. Ito pampaalis ng pait. Kumain ka kahit konti. Isinubo ni Isabel ang candy. Ang tamis nito ay sumalungat sa pait ng kanyang mga luha. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman niya ang kalinga ng isang ina na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho nang marinig ang tunog ng sasakyan ni Daniel sa labas. Nang pumasok si Daniel, sinalubong siya ng isang mainit na pagtatalo sa hapagkainan.
Nakaupo na roon si Eduardo at Carmen, tila naghihintay ng biktima. Agad na napansin ni Daniel ang matamlay na hitsura ng kanyang asawa habang inilalapag ang huling putahe sa lamesa. Ano na naman ba ito, Tita Carmen? Bakit kailangang si Isabel ang gumagawa ng lahat ng ito? May mga katulong tayo, reklamo ni Daniel. Ang boses ay puno ng pagtitimpi. Daniel Hiho, tinuturuan ko lang ang asawa mo ng tamang asal. Hindi niya alam kung paano magsilbi sa isang pamilyang tulad natin. Kung hindi siya matututo, ikaw lang ang mapapahiya sa harap ng mga kaibigan mo, sagot ni Carmen habang kumukuha ng pagkain. Tiningnan ni Daniel si Isabel. Naghihintay na magsalita ito, na magreklamo, na sabihing nahihirapan na siya. Ngunit yumuko lamang si Isabel. Ang utang na loob na nakatanikala sa kanyang puso ang nagdikta sa kanyang susunod na sasabihin. Ayos lang, Daniel. Tama si Tia Carmen. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat para sa iyo. Pasensya na po kung nagkamali ako. Mahinang sabi ni Isabel. Bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Humigpit ang kapit ni Daniel sa kanyang kubyertos. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi dahil sa pagkalunod sa pagitan ng paggalang sa pamilya at pagmamahal sa asawa. Ang tensyon sa silid ay kasing bigat ng isang bagyong paparating. Bago matapos ang hapunan, uminom muna ng alak si Eduardo at tumingin ng diretso kay Daniel, pagkatapos ay kay Isabel. Sa susunod na linggo ay ang anibersaryo ng Ortega Group. Isang malaking pagtitipon ang magaganap dito sa mansyon. Lahat ng malalaking pangalan sa industriya ay darating, kabilang na ang mga posibleng mamumuhunan na magliligtas sa atin. Tumingin si Eduardo kay Isabel na may halong pandidiri. Ngunit malinaw ang bilin ko. Isabel, hindi ka pwedeng lumabas ng kusina sa gabing iyon. Hindi ko hahayaang makita ng mga panauhin ang isang manugang na mukhang katulong. Mananatili ka sa likod, kasama ang mga dumi at hugasin kung saan ka talaga nababagay. Napatayo si Daniel sa sobrang galit, ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Isabel ang kanyang braso sa ilalim ng lamesa. Pilit siyang pinapakalma habang ang kanyang sariling mundo ay unti-unti nang nagdidilim. Hindi lang iyon, Eduardo. Dagdag ni Carmen habang nakangiti ng nakakaloko. Inimbitahan ko rin si Elena. Siya ang magsisilbing hostess ng gabi para makita ng lahat kung anong klasing babae ang tunay na karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Daniel. Ang bawat tibok ng puso ni Isabel ay naging isang mabagal na martilyo. Ang kanyang dignidad ay tila tinatapakan sa harap ng lahat, at ang kanyang asawa ay unti-unti ring kinukuha sa kanya sa paraang hindi niya mapigilan. Naiintindihan ko po. Tanging sagot ni Isabel habang ang isang luha ay traidor na pumatak sa kanyang pisngi at mabilis na sumama sa baso ng tubig sa kanyang harap. Huwag kang hihingi ng tulong sa kanya, Isabel. Kahit mamatay tayo sa gutom, huwag mong dudungisan ang dangal natin sa dugong iyon. Ang boses ng kanyang namayapang ina ay tila isang multo na bumubulong sa hangin habang hawak ni Isabel ang isang lumang sobre. Ang papel nito ay nanilaw na sa paglipas ng 20 taon, at sa kanang bahagi nito ay nakatatak ang isang marangyang giahoy o simbolo, isang gintong agila na may nakapalibot na mga rosas. Ito ang selyo ng pamilyang Alvarez. Ang bawat haplos ni Isabel sa selyong iyon ay nagdadala ng alaala ng malamig na gabi sa tapat ng isang saradong gate, kung saan siya at ang kanyang ina ay nagmakaawa para sa kaunting barya.
Ngunit tanging ulan at panlalait lamang ang ibinigay sa kanila ng lalaking tinatawag niyang ama. Marahan niyang itinago ang sulat pabalik sa bakal na kahon nang marinig ang yabag ng mga paa sa labas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Sa mundong ito ng mga Ortega, ang kanyang nakaraan ay isang lihim na kailangang ibaon ng malalim dahil kung malalaman ni Eduardo na siya ay may kaugnayan sa mga Alvarez, tiyak na gagamitin siya nito bilang isang kasangkapan para sa pera at iyon ang bagay na hinding-hindi niya papayagan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling kafe na nababalot ng bango ng mamahaling kape at tunog ng banayad na biolin, nakaupo si Daniel sa tapat ni Elena. Ang liwanag ng umaga ay nagpapatingkad sa kagandahan ni Elena, isang kagandahang hinulma ng yaman at kapangyarihan. Daniel, be practical. Ortega Group is sinking. Alam nating dalawa na ang tanging paraan para maisalba ang kumpanya ninyo ay ang pagsasama ng ating mga pamilya. Seryosong sabi ni Elena habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang kape. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang kampana ng babala para kay Daniel. You don't have to divorce her immediately. We can make an arrangement. Pero kailangan mong piliin ang legacy ng daddy mo. Tumingin si Daniel sa malayo, sa mga taong naglalakad sa labas na tila walang pasanin sa buhay. Hindi ko kayang gawin yon, Elena. Isabel is my wife. She stayed with me when I had nothing, and I won't leave her now that my family is the one losing everything. My heart is not for sale. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Heart? Daniel, hearts don't pay debts. Hearts don't stop the bank from foreclosing your mansion. Isang pirma lang at lahat ng problema ninyo ay maglalaho. Isipin mo si Don Eduardo. He's dying to see this company rise again. Nang makauwi si Daniel sa mansyon, sinalubong siya ng isang malamig na atmosfera. Tinawag siya ni Eduardo sa loob ng silid-aklatan kung saan ang amoy ng lumang papel at tabako ay tila sumasakal sa hangin. Nakatayo ang matanda sa harap ng bintana, ang kanyang mga kamay ay nakalikod, tila isang hari na nakatingin sa kanyang gumuguhong kaharian. Nakipagkita ka ba kay Elena? Diretsahang tanong ni Eduardo nang hindi lumilingon. Opo, Papa. At sinabi ko na sa kanya ang desisyon ko. Hindi ko siya papakasalan. Matatag na sagot ni Daniel. Lumingon si Eduardo at ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang tunog ng kanyang kamay na humampas sa lamesang kahoy ay nagpasinghap kay Isabel na noon ay papasok sana upang maghatid ng tsaa. Tumigil si Isabel sa likod ng pinto. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw habang nakikinig sa sigawan sa loob. Wala kang kwentang anak. Isang hamak na babae lang ang ipapalit mo sa lahat ng pinaghirapan ko. Ang Isabel na iyan ay isang sumpa sa pamilyang ito. Siya ang dahilan kung bakit tayo malas, sigaw ni Eduardo. Kung hindi mo siya i-divorce, Daniel, ako mismo ang gagawa ng paraan para mawala siya sa landas mo. I will make her life so miserable that she will beg to leave this house in tears and blood. Nabitawan ni Isabel ang tray na hawak niya. Ang tunog ng porselanang nabasag sa sahig ay pumunit sa tensyon sa loob ng silid. Ang tsa ay kumalat sa sahig, tila isang madilim na lawa ng kabiguan. Sa gitna ng pagkabasag ng mga baso, naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagkabasag ng kanyang huling pag-asa. Nakatitig si Eduardo sa kanya mula sa loob ng silid.
Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang impyernong wala pang nakakakita. Doon, sa harap ng nabasag na porselana, nalaman ni Isabel ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Siya ang dahilan ng pagbagsak ng lalaking pinakamamahal niya at ang kanyang pananatili ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa pamilyang Ortega. Ako ba ang anino na humaharang sa sikat ng araw sa buhay mo, Daniel? Ako ba ang dahilan kung bakit ang isang matayog na puno ay unti-unting natutuyo? Ang tanong na iyon ay hindi binigkas ni Isabel, ngunit paulit-ulit itong humahampas sa kanyang isipan habang pinupulot niya ang mga piraso ng nabasag na porselana sa sahig. Ang bawat talim ng seramika na dumidikit sa kanyang daliri ay tila isang babala na ang lahat ng bagay na pinipilit niyang buuin ay maaari ring maging sanhi ng kanyang pagkakasugat. Ang amoy ng tsaa na kumalat sa alpombra ay tila amoy ng isang pangarap na unti-unti nang nabubulok. Sa loob ng silid, nararamdaman niya ang nanunuot na titig ni Eduardo, isang titig na nangangako ng katapusan. Hindi na nakapagsalita si Daniel, ngunit ang bigat ng kanyang paghinga ay sapat na upang malaman ni Isabel ang lalim ng dusa ng kanyang asawa. Lumabas si Isabel sa silid, bitbit ang mga piraso ng kanyang pagkatalo at nagtungo sa madilim na bahagi ng hardin kung saan ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng katotohanan. Nakatayo siya sa gitna ng dilim, hinahayaang mabasa ang kanyang suot hanggang sa maramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Daniel ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng hangin sa mundong tila nauubusan na siya ng hininga. Daniel, bitawan mo na ako, pabulong na sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig kasabay ng ginaw. Tama si Papa. Ako ang malas sa pamilyang ito. Tignan mo ang nangyayari sa kumpanya. Tignan mo ang sarili mo. Masyado ka ng maraming isinasakripisyo para sa isang taong tulad ko. Hinarap siya ni Daniel at hinawakan ng kanyang mga pisngi. Ang mga mata ng kanyang asawa ay puno ng pagsinta na tila kayang tunawin ang kahit anong yelo sa kanyang puso. Huwag mong sabihin iyan, Isabel. Hindi ka kailanman naging sakripisyo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kung mawawala ang Ortega Group, kaya nating magsimula muli. Pero kung mawawala ka, wala nang matitira sa akin. Nagdampi ang kanilang mga noo sa gitna ng ambon. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumigil. Ang galit ni Eduardo at ang banta ng kahirapan ay tila mga aninong panandaliang naglaho. Ngunit sa itaas, sa bintana ng ikalawang palapag, nakatingin si Eduardo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang mas matinding poot. Nakita niya ang lakas ng pagmamahalan ng dalawa at alam niyang hindi sapat ang mga salita para paghiwalayin sila. Kailangan niya ng isang krimen. Kailangan niya ng isang kasalanang hindi mapapatawad. Bumalik si Eduardo sa kanyang silid at binuksan ang isang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Mula roon, inilabas niya ang isang pelus na kahon. Sa loob nito ay ang isang antigong singsing na may malaking esmeralda. Ang paboritong alahas ng kanyang yumaong asawa, ang ina ni Daniel. Ito ang pinakasagradong alaala sa bahay na iyon.
Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahawakan ang malamig na ginto. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa anibersaryo, nakita ni Eduardo si Isabel na mag-isang naglilinis sa silid tulugan ng mga bisita. Pagod ang babae, ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa paligid at ang kanyang mga kilos ay tila isang makinang nauubusan na ng langis. Naglakad si Eduardo papalapit. Kunwari ay tinitignan ang ayos ng silid. Nang dumaan siya sa likuran ni Isabel na abalang nag-aayos ng kurtina, mabilis at maingat niyang idininikit ang kanyang kamay sa bulsa ng apron na suot ng babae. Ang maliit at mabigat na singsing ay dulas na pumasok sa loob, baon ang isang sumpa na hindi pa nalalaman ni Isabel. Siguraduhin mong malinis ang lahat, Isabel, malamig na sabi ni Eduardo bago lumabas. Dahil mamayang gabi, malalaman mo kung saan ka talaga nararapat. Naiwan si Isabel na may kaba sa dibdib. Hindi namamalayan na ang bawat hakbang niya ay nagdadala na ng isang bitag na magwawasak sa kanyang dangal sa harap ng buong mundo. Ang bigat sa kanyang bulsa ay tila hindi niya nararamdaman, ngunit ang bigat sa kanyang kaluluwa ay lalong tumitindi habang papalapit ang oras ng paghuhukom. Hubarin mo ang apron na yan, Isabel. Ang dumi ng iyong pagkatao ay hindi na kayang itago ng anumang tela kahit gaano mo pa kuskusin ang mga plato ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa loob ng kusina, mas matalas pa sa tunog ng mga kubyertos na nagtatamaan habang inihahanda ang mga pagkain para sa anibersaryo. Pawis na pawis si Isabel, ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa babad ng tubig at sabon at ang kanyang likod ay tila mababali na sa maghapong pagtatrabaho. Sa labas, naririnig niya ang marangyang musika ng orkestra at ang tawanan ng mga bisitang nakasuot ng mga damit na ang halaga ay sapat na para pakainin ang isang barangay sa loob ng isang taon. Ngunit sa loob ng kusinang iyon, siya ay isang bilanggo ng utang na loob. Nang magsimula ang formal na programa, pilit na pinatayo si Isabel sa gilid ng hagdanan, bitbit ang isang tray ng mga baso ng alak. Nakita niya si Daniel sa malayo, guwapo sa kanyang tuxedo, ngunit ang mga mata nito ay balisa, pilit na hinahanap ang asawa sa gitna ng karamihan. Bago pa man sila magkatinginan, umakyat na si Don Eduardo sa maliit na entablado at kinuha ang mikropono. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Mga kaibigan, pamilya, at mga kasosyo, panimula ni Eduardo, ang boses ay puno ng pekeng kagalakan. Ngayong gabi, habang ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng Ortega Group, may isang malungkot na balita akong dapat ibahagi. Ang pinakaiingatang yaman ng aming pamilya, ang singsing na esmeralda ng aking yumaong asawa, ay nawawala. At naniniwala akong ang magnanakaw ay narito lamang sa loob ng silid na ito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Biglang lumapit si Doña Carmen kay Isabel at marahas na hinablot ang braso nito, dahilan upang halos mabitawan ng babae ang tray na hawak. Bakit ka nanginginig, Isabel? May itinatago ka ba? Sigaw ni Carmen, sapat na malakas para marinig ng lahat ng mga panauhin. Sa lahat ng tao rito, ikaw lang ang may rason para magnakaw dahil amoy lupa ka pa rin hanggang ngayon. Hindi po totoo iyan, Tia Carmen. Wala po akong kinukuha. Pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni sa gitna ng malakas na bagyo.
Ngunit hindi nakinig si Carmen. Sa harap ng daan-daang pares ng mga matang puno ng panghuhusga at pandidiri, sinimulang kapkapan ni Carmen ang apron ni Isabel. Ang tunog ng pagkapunit ng bulsa ng apron ay tila pagpunit din sa huling hibla ng dignidad ni Isabel. At doon, sa gitna ng liwanag ng mga kristal na chandelier, nahulog ang sing-sing na esmeralda. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol na sahig ay tila isang selyo ng kamatayan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabel mula kay Eduardo. Ang lakas ng impact ay naging dahilan upang mapaluhod si Isabel sa sahig. Sa kabila ng sakit, ang unang reaksyon ni Isabel ay ang iurong ang kanyang mga kamay upang hindi masugatan o madumihan ang mamahaling sapatos ni Daniel na noon ay nakita niyang tumatakbo papalapit. Magnanakaw. Palamunin na nga, magnanakaw pa. Dura ni Eduardo sa paanan ni Isabel. Tama na! Sigaw ni Daniel habang hinahawi ang mga tao. Niyakap niya si Isabel na nanginginig sa sahig. Papa, hindi ito magagawa ni Isabel. Alam nating lahat na gawa-gawa lang ito. May ebidensya na, Daniel. Piliin mo ang panig mo. Bulyaw ni Eduardo habang itinuturo ang singsing. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang opsyon. Pirmahan ni Isabel ang divorce papers at umalis siya rito ng walang dala o tatawag ako ng pulis ngayon din para mabulok siya sa kulungan sa habambuhay. Ano ang pipiliin mo, Daniel? Ang dangal ng pamilya mo o ang babaeng ito na nagnakaw sa alaala ng nanay mo? Tumingin si Isabel kay Daniel sa gitna ng kanyang mga luha. Nakita niya ang paghihirap sa mga mata ng asawa. Daniel, bitawan mo na ako. Parang awa mo na, huwag mo nang ituloy ito. Handa akong umalis, handa akong mawala, huwag ka lang mapahamak. Bulong ni Isabel habang pilit na kumakawala sa yakap ni Daniel. Ang bawat salita niya ay puno ng pagsuko, isang sakripisyong handa niyang ibigay para sa lalaking nagbigay sa kanya ng kahit kaunting halaga sa mundong ito. Ngunit si Daniel ay hindi kumilos. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Isabel. Ang tensyon sa pagitan ng mag-ama ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Dahan-dahang tumayo si Daniel, hinarap ang kanyang ama at ang buong lipunang nakatingin sa kanila. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang kanyang mamahaling relos at ang gintong huy o huy ginto ng pamilya Ortega na nakakabit sa kanyang dibdib. Inihagis niya ang mga ito sa paanan ni Eduardo. Ang tunog ng mga ito habang tumatama sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Kung siya ang kasalanan ko, handa akong maging pulubi kaysa manatili sa pamilyang walang puso, maring sabi ni Daniel, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Huwag kang lilingon, Isabel. Ang mga luha mo ay hindi para sa mga taong walang puso, kundi para sa bagong buhay na ating bubuin ng magkasama. Ang boses ni Daniel ay kasing tapang ng kulog sa gitna ng gabing iyon, ngunit ang kanyang mga kamay na nakahawak sa balikat ni Isabel ay bahagyang nanginginig. Naglalakad sila palabas ng malawak na tarangkahan ng mansyon ng mga Ortega. Bitbit ang isang lumang maleta na naglalaman ng kakarampot nilang damit. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa basang semento ay tila isang malungkot na ritmo ng pamamaalam sa karangyaan. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng kanilang mga puso, ngunit sa bawat patak nito ay tila hinuhugasan din ang lason ng pamilyang iniwan nila. Sa itaas, sa balkonaheng nababalot ng madilim na anino, nakatayo si Don Eduardo at Doña Carmen.
Pinapanood nila ang unti-unting paglayo ng dalawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eduardo habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang baso ng mamahaling alak. Akala ba niya ay madali ang mabuhay sa labas? Bulong ni Eduardo, ang boses ay puno ng paghamak. 3 araw. Bigyan mo lang sila ng 3 araw, Carmen. Pagkatapos ng gutom at ginaw, gagapang din pabalik si Daniel sa akin. Malalaman niya na ang pagmamahal ay hindi nakakapuno ng tiyan. Ngunit sa gabing iyon, hindi gutom ang iniisip ni Daniel. Dinala niya si Isabel sa isang maliit na paupahan sa isang masikip na eskinita. Ang silid ay maliit, may amoy ng alikabok at lumang kahoy, at ang bubong na yari sa yero ay may mga butas na nagiging sanhi ng pagpatak ng tubig sa sahig. Ngunit sa paningin ni Isabel, ang silid na iyon ay mas maliwanag pa sa anumang chandelier sa mansyon. Dahan-dahang inilatag ni Daniel ang isang manipis na banig sa sahig. Naupo sila roon, magkayakap sa gitna ng malamig na hangin. Ang tunog ng ulan na tumatama sa yero ay naging kanta ng kanilang pagsisimula. Patawad, Isabel. Dinala kita sa ganitong buhay. Mahinang sabi ni Daniel habang hinahalikan ang noo ng asawa. Huwag kang humingi ng tawad, Daniel. Sagot ni Isabel habang isinisiksik ang sarili sa dibdib ng asawa. Dito, sa loob ng 4 na sulok na ito, malaya tayong magmahalan. Walang nanunuri, walang nanlalait. Ito ang tunay na bahay. Kinaumagahan, hinarap ni Daniel ang katotohanan. Suot ang kanyang tanging natitirang malinis na polo, naglakad siya sa gitna ng initan para maghanap ng trabaho. Bilang isang mahusay na manager at engineer, akala niya ay madali siyang makakahanap ng posisyon. Ngunit sa bawat kumpanyang pinupuntahan niya, isang malamig na pagtanggi ang sumasalubong sa kanya. Pasensya na, Mr. Ortega. Tumawag ang tatay mo. Walang gustong bumangga sa kapangyarihan ni Don Eduardo, ang tanging sagot ng isang dating kaibigan. Ang bawat pagsara ng pinto ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang fongsat o ang pagharang ni Eduardo sa lahat ng kanyang oportunidad ay mas malupit pa sa pisikal na bawlok. Habang wala si Daniel, hindi rin nanatiling nakaupo si Isabel. Nakita niya ang mga kapitbahay na naglalaba ng tambak na damit. Nilapitan niya ang isang ginang at nag-alok na maglalaba siya kapalit ng ilang barya. Sa gilid ng isang gripo, maghapon si Isabel na nakayuko. Ang kanyang mga kamay na dati ay nag-aayos ng mga kristal sa mansyon, ngayon ay namumuti at kumukulubot na sa babad ng sabon. Ang tunog ng pagkuskos niya sa tela ay sinasabayan ng hapdi ng kanyang mga daliri na nagsisimula ng magsugat at magdugo dahil sa tindi ng paglalaba. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso, pinipigilan ang sarili na dumaing. Kailangan niyang kumita, kailangan niyang suportahan si Daniel. Nang dapit hapon na, bumalik si Daniel na bagsak ang mga balikat. Agad na itinago ni Isabel ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang palad at mabilis na nagsuot ng guwantes na yari sa basahan para hindi mapansin ng asawa ang mga sugat niya. Wala pa rin, Isabel, malungkot na sabi ni Daniel. Lahat sila natatakot kay Papa. Huwag kang mag-alala, Daniel. Makakahanap din tayo ng paraan. Pagpapalakas ng loob ni Isabel. Kinuha niya ang barya mula sa kanyang bulsa, ang pinaghirapan niya sa paglalaba, at ipinakita ito sa asawa. Tignan mo, makakabili na tayo ng mainit na sopas para sa hapunan. Napansin ni Daniel ang kislap sa mga mata ni Isabel, isang kislap ng pag-asa na hindi niya nakita sa loob ng mansyon.
Ngunit habang kumakain sila ng simpleng sopas, biglang natigilan si Daniel. Isang malakas at tuyong ubo ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang tunog nito ay tila pumupunit sa katahimikan ng gabi. Nang ilayo ni Daniel ang kanyang kamay mula sa kanyang bibig, nanlaki ang mga mata ni Isabel. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanilang maliit na bumbilya, nakita nila ang mapulang mantsa ng dugo sa kanyang palad. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang nakakatakot na babala. Hindi namin pwedeng tanggapin ang pasyente kung walang depositong 30,000 piso. Pasensya na, Mrs. Pero kumpanya ang nagpapatakbo ng ospital na ito. Hindi kami kawanggawa. Ang boses ng receptionist sa dulo ng mahabang counter ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng emergency room. Nakatayo si Isabel sa harap nito, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa isang maliit na supot ng bigas na binili niya mula sa huling barya ng kanyang paglalaba. Sa labas, nakahiga si Daniel sa isang lumang stretcher na hiniram lamang sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang asawa ko po, ho ng dugo. Gagawan ko po ng paraan ng pera, bukas na bukas din. Parang awa niyo na, huwag niyo siyang hayaang mamatay sa labas. Tumingin ang babae sa suot ni Isabel, isang kupas na duster na may mantsa ng sabon at putik at mga tsinelas na halos manipis na sa kapaglalalakad. Sa isang mabilis na sulyap, hinusgahan na ng mundo ang halaga ng buhay ni Daniel base sa hitsura ng kanyang asawa. Tinalikuran siya ng receptionist at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga papeles, tila wala nang naririnig. Doon, sa gitna ng malamig at puting pasilyo ng ospital, naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagguho ng kanyang pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng kawalang pag-asa. Lumabas siya at pinuntahan si Daniel. Hinawakan niya ang mainit na pisngi ng asawa. Sa gitna ng kanyang lagnat at pagdideliryo, pilit na idinidilat ni Daniel ang kanyang mga mata at bumubulong. Isabel, ang pagkain mo, kumain ka na ba? May natirang kanin. Sa mesa. Bulong ni Daniel, ang kanyang iniisip ay ang kapakanan pa rin ng asawa sa kabila ng sarili niyang paghihirap. Ang bawat salita ni Daniel ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Isabel. Hindi na niya kayang tumayo at manood lamang habang kinukuha ng tadhana ang tanging taong nagmahal sa kanya ng totoo. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang desisyong alam niyang magbabago sa kanyang buhay habang buhay. Naglakad siya patungo sa mansyon ng mga Ortega. Sa tapat ng malaking tarangkahan na dati ay malaya niyang napapasukan, lumuhod si Isabel sa putikan habang bumubuhos ang ulan. Ang tunog ng ulan na humahampas sa kanyang balat ay tila isang parusa, ngunit mas masakit ang paglabas ni Don Eduardo sa balkonahe, bitbit ang isang payong na hawak ng isang katulong. "Papa, parang awa niyo na! Si Daniel, kailangan niya ng tulong. Mamamatay po ang anak niyo." Sigaw ni Isabel sa gitna ng bulyaw ng langit. Ihinulog ni Eduardo ang isang pirasong papel mula sa itaas. Ang papel ay mabilis na nabasa at lumanding sa putikan sa harap ni Isabel. Isang dokumento ng divorce. "Pirmahan mo iyan at umalis ka sa buhay niya habang buhay."
Ipadala mo ang pirmadong papel sa akin at sa sandaling matanggap ko iyan, padadalhan ko ng ambulansya at pinakamagaling na doktor ang anak ko. Malamig na sabi ni Eduardo. Ikaw ang pumapatay sa kanya, Isabel. Ang pagmamahal mo ang kanyang lason. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang nakatingin sa basang papel. Ang baulok ng mga salita ni Eduardo ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ngunit alam ni Isabel, kung pipirmahan niya iyon, maililigtas niya si Daniel, ngunit mawawala ang kanyang kaluluwa. At alam niyang sa oras na gumaling si Daniel, hinding-hindi nito mapapatawad ang sarili kung malalamang bumalik ito sa kapangyarihan ng amang pumatay sa kanilang dignidad. Sa gitna ng desperasyon, naalala ni Isabel ang sinabi ni Manang Rosa kanina habang binibigyan siya ng kaunting barya. Anak, ang utang na loob ay may hangganan, pero ang pag-ibig ay walang limitasyon. Gamitin mo ang lahat ng alas mo para mabuhay ang mahal mo. Tumayo si Isabel. Hindi niya pinulot ang papel. Sa halip, naglakad siya palayo sa mansyon, patungo sa isang maliit at madilim na kanto kung saan may isang pampublikong telepono. Ang tunog ng kanyang mga paa sa baha ay tila isang martsa ng digmaan. Kinuha niya ang barya mula sa kanyang bulsa. Ang baryang dapat ay pambili ng gamot ni Daniel at inihulog ito sa makina. Ang tunog ng paghulog ng barya ay tila isang huling hininga. Pinindot niya ang mga numero na sa loob ng 20 taon ay pilit niyang kinalimutan, ngunit nakaukit na sa kanyang memorya dahil sa sobrang poot. Tumunog ang telepono sa kabilang linya. Sa bawat ring, nararamdaman ni Isabel ang pagkawala ng kanyang dating sarili. Ang dating Isabel na mapagtiis at mahiyain ay unti-unting namamatay, at isang bagong Isabel ang isinisilang mula sa putik at ulan. Isang malalim at matandang boses ang sumagot. Isang boses na puno ng awtoridad ngunit may bahid ng kalungkutan. Hello? Sino ito? Humigpit ang hawak ni Isabel sa malamig na plastik ng telepono. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim na ng kidlat. Isabel, anak, ikaw ba yan? Ang nginig na tanong ng matanda sa kabilang linya nang mapansin ang pamilyar na paghinga. Kailangan ko ang kapangyarihan mo, Alejandro Alvarez. Ngayon na, ang tanging sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay hindi na humihingi ng awa, kundi nag-uutos. Iligtas mo ang asawa ko at ibibigay ko sa iyo ang anak na itinapon mo 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit tandaan mo, sa oras na pumasok ako sa pintuan mo, sisiguraduhin kong wala nang matitirang bato sa mansyon ng mga Ortega. Ibinaba ni Isabel ang telepono. Nakatayo siya doon, mag-isa sa ilalim ng ulan, habang ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsisimula ng marinig mula sa malayo. Hindi ang ambulansya ni Eduardo, kundi ang pinakamarangyang medikal na koponan na mabibili ng pera ng mga Alvarez. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng krus na pinili niyang pasanin. Ang tanong na lamang na naiwan sa hangin ay, kaya ba siyang kilalanin ni Daniel kapag ang babaeng mahal niya ay naging kasing lupit na rin ng mga taong sumira sa kanila? Huwag mo akong hahawakan, Alejandro. Ang kamay na iyan ay kasing dumi ng budhi mo noong hinayaan mong mamatay ang nanay ko sa hirap. Narito ako para sa asawa ko, hindi para sa iyo. Ang boses ni Isabel ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng pribadong palapag ng St. Jude Medical Center.
Nakatayo siya sa gitna ng marangyang pasilyo, ang kanyang kupas na duster ay basang-basa pa rin at may mga bahid ng putik mula sa kalsada. Sa bawat patak ng tubig mula sa kanyang laylayan patungo sa makintab na sahig na marmol, tila lalong nagiging malinaw ang malaking agwat ng kanyang buhay sa mundong kinalalagyan niya ngayon. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking may uban na ang buhok ngunit bakas pa rin ang tikas at kapangyarihan, si Alejandro Alvarez. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, nanginginig ang kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng anak na 20 taon niyang hinanap. Akma niyang hahawakan ang balikat ni Isabel, ngunit mabilis na umatras ang babae, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa poot. Lahat ng pinakamagagaling na doktor ay nasa loob na, Isabel. Inilipat na si Daniel sa ECU. Gagawin nila ang lahat, pangako ko sa iyo. Pabulong na sabi ni Alejandro, ang boses ay nanginginig sa takot na baka sa isang iglap ay maglaho muli ang kanyang anak. Hindi ko kailangan ng pangako, kailangan ko ng resulta, sagot ni Isabel. Tumingin siya sa malaking salamin ng ICU kung saan nakikita ang mga doktor na abala sa pagkakabit ng iba't ibang makina kay Daniel. Ang tunog ng regular na pag-andar ng mga aparato ay ang tanging musikang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Hinarap ni Isabel si Alejandro. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kumpas ng sundalo. Narito ang kasunduan. Ibibigay mo ang lahat ng kailangan ko. Ang pera, ang mga koneksyon, ang kapangyarihan ng pangalang Alvarez. At kapalit niyon, magiging anak mo ako sa harap ng publiko. Susuotin ko ang mga maskara mo. Haharapin ko ang mga kaaway mo. Pero huwag mong aasahan na mamahalin kita. Ang Isabel na nagmahal sa iyo ay namatay na kasama ng nanay ko. Yumuko si Alejandro. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanan. Gagawin ko ang lahat, anak. Kahit ang buong mundo ay ibibigay ko sa iyo, makuha ko lang ang pagkakataong maitama ang mga mali ko. Habang nagaganap ang lihim na kasunduang ito sa ospital, sa mansyon ng mga Ortega, isang baso ng champagne ang itinaas ni Don Eduardo. Kasama niya si Doña Carmen, kapwa nakangiti habang pinapanood ang balita tungkol sa paghina ng ekonomiya. Wala nang balita kay Daniel at sa babaeng iyon. Tawa ni Carmen, ang tunog ng kanyang alahas habang gumagalaw ang kamay ay tila isang nakakairitang huni. Tiyak na nagtatago na sila sa kung saang butas. Sa tingin ko ay pipirma na rin ng divorce papers ang babaeng iyon bukas pagkatapos maranasan ang tindi ng gutom. Hayaan mo sila, sabi ni Eduardo habang sumisimsim ng alak. Ang mahalaga ay ang nakatakdang pagpupulong natin sa mga Alvarez. Sila na lang ang tanging pag-asa natin. Kapag nakuha ko ang tiwala ni Alejandro, tayo na muli ang hari ng industriya. Hindi alam ni Eduardo na ang haring tinutukoy niya ay kasalukuyang nakatayo sa isang madilim na silid sa ospital, binabantayan ng kanyang asawa. Nang dapit hapon, dinalhan si Isabel ng isang malaking paper bag ng mga tauhan ni Alejandro. Sa loob nito ay ang isang terno ng kasuotan na yari sa pinakamahal na tela, isang pares ng sapatos na kasing kintab ng diamante, at isang set ng alahas na sapat na para bumili ng isang kumpanya. Pumasok si Isabel sa banyo at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga pasa sa kanyang braso mula sa paglalaba, ang mga sugat sa kanyang kamay, at ang pagod sa kanyang mukha. Lahat ng ito ay unti-unti niyang tinakpan ng mga mamahaling pampaganda. Sa bawat haplos ng brush sa kanyang pisngi,
Tila unti-unti niyang binabaon ang kanyang pagkatao bilang isang biktima. Nang lumabas siya, hindi na siya si Isabel na katulong sa bahay ng mga Ortega. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay may kasamang autoridad na nagpapatigil sa bawat taong nadadaanan niya. Naupo siya sa tabi ni Daniel. Hinawakan ang kamay nito na may nakakabit na swero. Patawad, mahal ko. Magiging halimaw ako para protektahan ka. Sisiguraduhin kong sa paggising mo, wala nang sinumang titingala sa atin ng may panghahamak. Sisiguraduhin kong ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata mo ay babayaran nila ng libu-libong patak ng pagsisisi. Sa labas, ang gabi ay naging kasing dilim ng kanyang balak. Ngunit sa puso ni Isabel, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi titigil hanggang sa maging abo ang lahat ng nagpahirap sa kanila. Ang bango ng tagumpay ay tila mas masarap pa sa pinakamahal na alak na hawak ko ngayon, Carmen. Konting tiis na lang at luluhod na ang buong Maynila sa paanan ng mga Ortega. Ang tinig ni Don Eduardo ay puno ng pagyayabang habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa malaking salamin ng VIP suite sa Manila Hotel. Nakasuot siya ng isang pasadyang tuxedo na binili niya gamit ang huling bahagi ng kanyang credit line. Umaasang ang gabing ito ang magiging mitya ng kanyang muling pagbangon. Sa tabi niya, abala si Doña Carmen sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay nababalot ng makapal na kolorete na tila maskara ng isang reyna. Siguraduhin mo lang na hindi gagawa ng eksena ang anak mo, Eduardo. Wika ni Carmen habang isinusuot ang kanyang mamahaling kwintas. Mabuti na lang at mukhang natauhan na si Daniel at nananatili sa ospital. At ang babaeng iyon, tiyak na nasa kung saang kanal na yon ngayon, umiiyak dahil sa gutom. Tumawa ng mahina si Eduardo. Ang tunog ng kanyang halakhak ay tila isang tuyong kalansing ng mga barya. Huwag mo nang alalahanin ang mga basurang iyon. Ngayong gabi, ang tanging pangalan na dapat nating tandaan ay Alejandro Alvarez. Ang balita ay darating siya kasama ang kanyang nag-iisang tagapagmana. Kailangan nating makuha ang loob ng batang iyon habang nagaganap ang paghahanda sa hotel sa loob ng isang puting silid sa St. Jude Medical Center. Dahan-dahang idinilat ni Daniel ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang dambuhalang kristal na chandelier sa kisame at ang amoy ng mamahaling pabango at antiseptic. Ang tunog ng banayad na pag-andar ng aircon ay kasing hinhin ng isang bulong. Naguguluhan si Daniel. Ang huling na alaala niya ay ang madilim na eskinita, ang ulan, at ang malansang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ngunit ngayon, nakahiga siya sa malambot na kama na may mga sapin na yari sa seda. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bigat ng kanyang katawan ay tila pumipigil sa kanya. Isabel, ang mahina niyang tawag, ang boses ay paos at tuyo. Sa halip na ang kanyang asawa, isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa silid. Magpahinga lang po kayo, Sir Daniel. Maayos na po ang kalagayan ninyo. Ang lahat ng kailangan ninyo ay ibibigay namin sa utos ng aming amo. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Isabel? Tanong ni Daniel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Hindi sumagot ang lalaki, na natili lamang itong nakatayo sa tabi ng pinto na tila isang estatwa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nagsimulang maging isang mabigat na pasanin para kay Daniel. Bumalik ang eksena sa ballroom ng hotel. Puno na ang bulwagan ng mga mamamahayag at mga malalaking tao sa lipunan. Inanyayahan ni Eduardo ang lahat ng media
upang masaksihan ang kanyang pagliligtas sa Ortega Group. Tumayo siya sa harap ng mikropono, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mapagkumbabang anyo na malayo sa kanyang tunay na pagkatao. Ang pamilya Ortega ay dumaan sa matitinding pagsubok, panimula ni Eduardo, habang ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Ngunit nananatili kaming matatag dahil sa aming prinsipyo, ang karangalan bago ang lahat. At ngayong gabi, ikinararangal naming tanggapin ang suporta ng Alvarez Group, ang kumpanyang naniniwala sa aming integridad. Isang kasinungalingan, isang malaking palabas. Sa malayo, sa kusina ng isang maliit na apartment, nakatitig si Manang Rosa sa lumang telebisyon. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng panalangin. Panginoon, protektahan niyo po ang batang si Isabel. Huwag niyo po siyang hayaang lamunin ng poot ng mundong ito. Biglang tumigil ang musika sa ballroom. Ang malalaking pintuan ay bumukas ng sabay, na lumikha ng isang malakas na tunog ng hangin na pumasok sa silid. Isang mahabang convoy ng mga itim na sasakyan ang huminto sa labas, at ang mga VC na nakasuot ng barong ay mabilis na bumuo ng isang barikada. Ang tension sa loob ng ballroom ay kasing talim ng isang kwerdas na malapit ng maputol. Lumabas si Don Eduardo mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis kahit na malamig sa loob. Naglakad siya patungo sa pintuan. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko bilang tanda ng paggalang na hindi niya kailanman ibinigay sa sarili niyang manugang. Nariyan na sila, bulong ni Carmen, habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Isang matikas at nakakatakot na presensya ang pumasok, si Alejandro Alvarez. Ang bawat hakbang nito sa alpombra ay tila isang hatol na paparating. Ngunit hindi ang matanda ang kumuha ng atensyon ng lahat. Tumigil si Alejandro sa gitna ng daan at dahan-dahang lumingon sa pintuan ng kanyang sasakyan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang pares ng sapatos na kasing kintab ng salamin na lumabas mula sa loob. Ang tunog ng takong na tumama sa semento ay kasing dulas ng isang selyo ng kapangyarihan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng ospital, isang hindi maipaliwanag na kaba ang naramdaman ni Daniel. Tumingin siya sa bintana kung saan ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. Isabel, nasaan ka? Tumigil ang mundo. Ang bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan nang ang mga ilaw ng chandelier ay tila nagtipon-tipon sa direksyon ng pintuan. Ang bawat pares ng mata ay nakatuon sa babaeng naglalakad sa tabi ni Alejandro Alvarez, isang babaeng tila binuo mula sa gabi at bituin, sa bango ng kapangyarihan at sa lamig ng hustisya. Hindi ito ang Isabel na kilala ng mga Ortega. Wala na ang kupas na duster at ang amoy ng sabon at paghihirap. Nakasuot siya ng isang mahaba at madilim na asul na gown na yari sa sutla, na bawat kislap ng mga kristal nito ay tila sumasalamin sa talim ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na ngayon ay nababalot ng isang aura na hindi mapapantayan ng kahit sinong sosyalistang naroon. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang dulas na tunog, isang tunog na tila nagmamarka ng bawat segundo ng pagbagsak ng pamilya Ortega. Napabitaw si Don Eduardo sa kanyang hawak na baso ng champagne. Ang tunog ng porselanang nabasag sa sahig ay pumunit sa katahimikan,
Ang alak ay kumalat sa kanyang sapatos na tila isang mantsa ng kanyang kahihiyan. Putlang-putla ang kanyang mukha, ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na binibigkas ang isang pangalang tila naging isang sumpa sa kanyang pandinig. Isabel, bulong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng tensyon. Sa tabi niya, si Doña Carmen ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mga kamay na puno ng alahas ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Hindi maari ang basurang iyon? Paanong nangyari ito? Lumapit si Alejandro Alvarez sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang hawak ang kamay ni Isabel. Iniharap niya ang kanyang anak sa buong mundo, sa gitna ng walang tigil na pagkislap ng mga kamera na tila mga kidlat na bumubulag sa mga Ortega. Mga kaibigan, mga panauhin, ang malakas at maautoridad na boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng aking muling pagbangon, ang aking nag-iisang tagapagmana, ang aking anak, si Isabel Alvarez. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga manonood. Ang pangalang Alvarez ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng anggulo, habang si Eduardo ay tila unti-unti nang nilalamon ng sahig na kanyang kinatatayuan. Naglakad si Isabel papalapit kay Eduardo. Huminto siya sa harap nito, sapat na malapit upang maamoy ng matanda ang bango ng kanyang tagumpay. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo na idinidikit sa mainit na balat. Magandang gabi, Don Eduardo, wika ni Isabel. Ang bawat salita ay kasing talim ng labaha. Nahanap niyo na ba ang singsing na esmeralda na sinasabi ninyong ninakaw ko? O gusto ninyong tulungan ko kayong hanapin ang inyong natitirang dangal bago ito tuluyang maglaho? Isabel, anak, may mali lang na pagkakaunawaan. Nauutal na sabi ni Eduardo, pilit nang ngumingiti habang ang pawis ay tumatagaktak mula sa kanyang noo. Pamilya tayo, hindi ba? Ang Ortega at Alvarez. Ito ang pangarap nating lahat. Mali kayo. Putol ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Ang tanging pangarap ko ay makitang makuha ninyo ang nararapat para sa inyo. Ngayong gabi, hindi ako narito para mamuhunan. Narito ako para sabihin sa inyo na ang Alvarez Group ay nagsagawa na ng hostile takeover sa bawat asset ng Ortega Group. Ang kumpanyang itinuturing ninyong kaharian ay pag-aari ko na ngayon at bukas na bukas din, kailangan ninyong lisanin ang mansyon na ninakaw ninyo mula sa dignidad ng aking asawa. Sa sobrang galit at kahihiyan, hindi na nakapagpigil si Doña Carmen. Sumugod siya papalapit. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy. Walang hiya ka. Isang hamak na katulong ka lang na nangarap maging prinsesa. Akma niyang sasampalin si Isabel, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, dalawang malalaking vesi na nakasuot ng barong ang mabilis na humarang at humawak sa kanyang mga braso. Ang tunog ng mga alahas ni Carmen na nagkakalansingan habang siya ay pinipigilan ay tila musika sa pandinig ni Isabel. Ilabas sila, utos ni Isabel nang hindi man lang kumukurap. Ang gabing ito ay para sa mga taong may dangal at ayon sa aking nakikita, wala na kayong puwang sa silid na ito. Habang kinakaladkad palabas sina Eduardo at Carmen sa harap ng lahat ng mga mamamahayag at ng elite society,
Tumayo si Isabel sa gitna ng ballroom. Ngunit sa kabila ng kintab ng kanyang mga diamante, ang kanyang kamay ay tahimik na humawak sa simpleng singsing na pilak sa kanyang daliri, ang singsing ng kanyang kasal kay Daniel. Biglang bumukas ang pintuan sa likuran ng ballroom. Isang lalaking nakasakay sa wheelchair na may nakakabit pang ilang medical tubes, ngunit suot ang isang simpleng puting polo, ang itinutulak ng isang nurse. Isabel! Ang mahina ngunit buong pagmamahal na tinig ni Daniel ay pumuno sa silid. Ang lopvobok na yelo sa puso ni Isabel ay biglang naetk. Ang kanyang mga mata na kanina ay kasing talim ng kidlat ay biglang napuno ng mga luha. Sa gitna ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay ang lalaking handang maging pulubi para sa kanya. Ang bawat kislap ng mga diamanteng suot mo, Isabel, ay tila mga butil ng yelo na tumutusok sa puso ko. Sino ka na ba talaga? Ang tinig ni Daniel ay mahina, paos, at may bahid ng pagod, ngunit ang bawat salita niya ay umalingaw-ngaw sa gitna ng natahimik na ballroom. Ang ingay ng mga mamamahayag na kanina ay nag-uunahan sa pagkuha ng larawan ay tila naglaho, napalitan ng isang mabigat na tensyon habang pinapanood ng lahat ang paghaharap ng mag-asawa. Nakaupo si Daniel sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin mula sa sakit, na lumilikha ng isang masakit na kaibahan sa nagniningning at makapangyarihang hitsura ni Isabel. Hindi nakagalaw si Isabel. Ang kanyang mga kamay na kanina ay kasing hirap ng bakal habang itinuturo ang pintuan kina Eduardo, ngayon ay nagsimulang manginig. Binitawan niya ang laylayan ng kanyang mamahaling gown at mabilis na lumapit kay Daniel. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair nito. Binalewala ang dumi ng sahig at ang mga matang nakatingin sa kanila. Daniel, bakit ka narito? Dapat ay nagpapahinga ka pa sa ospital. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng kaba at pag-aalala. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng asawa, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang kakaibang distansya, isang pader na hindi nakikita ngunit kasing tigas ng semento. Tumingin si Daniel sa paligid, sa kanyang ama na ngayon ay kinakaladkad palabas ng mga VC at sa kanyang tia Carmen na nagsisisigaw pa rin ng mga panlalait. Pagkatapos, muli niyang tinitigan si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na hindi kayang lunurin ng anumang yaman. Narito ako dahil ang akala ko ay kailangan mo ako, Isabel. Ang akala ko ay nag-iisa ka sa mundong ito habang nakikipaglaban sa kamatayan ang asawa mo. Pero mali pala ako, wika ni Daniel, habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Isabel. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Ikaw ang Alvarez na matagal nang hinahanap ng lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong magmakaawa ako sa ama ko habang ikaw pala ang may hawak ng susi sa lahat ng pintuan? Bago pa man makasagot si Isabel, sumigaw si Don Eduardo mula sa malayo, habang pilit na kumakawala sa mga VC. Tignan mo, Daniel, iyan ang babaeng pinili mo. Isang manlilinlang, isang halimaw na nagpanggap na katulong para sirain ang pamilya natin. Ginamit ka lang niya para makalapit sa amin at ubusin ang lahat. Ang mga salita ni Eduardo ay tila mga lason na pilit na humahanap ng sugat sa puso ni Daniel. Huminto ang wheelchair ni Daniel sa harap ng kanyang ama. Tumingin siya kay Eduardo, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagkaawa. Hindi ninyo siya ginamit, Papa. Kayo ang gumamit sa kanya. Mariing sabi ni Daniel,
Ang kanyang boses ay tumatag habang tumatagal. Kung sinira man niya ang kumpanya niyo ngayon, iyon ay dahil matagal na ninyong sinira ang pagkatao niya. Huwag niyo siyang tawaging halimaw dahil kayo ang lumikha sa kanya mula sa lahat ng sakit na ibinigay ninyo sa amin. Muling hinarap ni Daniel si Isabel. Hinawakan niya ang pisngi ng asawa. Pinunasan ang isang luhang pumatak mula sa mata nito. Hindi ako galit dahil mayaman ka na, Isabel. Galit ako dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan. Akala ko ba ay magkasama tayong bubuo ng pundasyon? Pero ang pundasyong ito, punong-puno ng mga lihim. Daniel, patawad? Natatakot lang ako. Natatakot ako na kapag nalaman mong Alvarez ako, iisipin mong hindi totoo ang pag-ibig ko. Naiisipin mong bahagi lang ako ng mundong kinamumuhian mo. Pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni ng isang sugatang ibon. Tumalikod si Daniel at sinenyasan ng nurse na itulak na ang kanyang wheelchair palabas. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paghihiwalay na hindi na kayang pigilan ni Isabel. Nanatiling nakaluhod si Isabel sa gitna ng ballroom. Ang kanyang marangyang gown ay nakalat sa sahig na tila isang bughaw na lawa ng kalungkutan. Nang makarating sila sa labas ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanila. Pumasok si Daniel sa loob ng sasakyan na inihanda ni Alejandro, ngunit hindi siya tumitingin sa karangyaan nito. Nakasandal siya sa upuan, nakapikit, habang ang bawat alaala ng kanilang hirap sa maliit na silid ay tila mas masarap pang balikan kaysa sa gabing ito. Sumunod si Isabel, na upo sa tabi niya sa loob ng sasakyan. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng makina at ang ulan na nagsisimula ng pumatak sa bintana. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay kasing bigat ng 1,000 toneladang bato. Nang makarating sila sa kanilang pansamantalang tirahan, isang marangyang penthouse na pag-aari ni Alejandro, dahan-dahang bumaba si Daniel sa tulong ng mga tauhan. Pagpasok nila sa loob, huminto si Daniel sa gitna ng malawak na sala. Lumingon siya kay Isabel na nakatayo sa pintuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong muli ni Daniel, ang boses ay puno ng pait. Wala ba akong kwentang asawa para protektahan ka? Kailangan mo bang magbenta ng kaluluwa sa taong itinapon ka para lang mabuhay ako? Isabel, mas pipiliin ko pang mamatay sa gutom kaysa makita kang ganito. Kasing lamig ng mga diamanteng iyan. Naiwan ang tanong na iyon sa hangin habang pumasok si Daniel sa silid at isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Isabel sa dilim. Ang kanyang anino ay mahaba at malungkot sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang tagumpay na inaasam niya ay tila naging isang mapait na lason. At ang tanong na bumabagabag sa kanya ay, maibabalik pa ba ang init ng isang pag-ibig na nabahiran na ng matinding lihim at kapangyarihan? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang malalim na sugat na dahan-dahang bumubukas, Isabel. Bawat segundo ng hindi natin pag-uusap ay tila pag-agos ng dugo mula sa ating pagmamahalan. Ang boses ni Isabel ay halos pabulong na habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang silid. Ang marangyang penthouse ni Alejandro ay nababalot ng malamig na liwanag ng buwan na nagbibigay ng mahahabang anino sa bawat sulok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Naratnan niya si Daniel na nakatitig sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan-pasan ang buong daigdig. Lumapit si Isabel at yumakap mula sa likuran ni Daniel.
Isinandal niya ang kanyang pisngi sa matigas na likod nito. Daniel, patawarin mo ako. Hindi ko sinadyang maglihim dahil sa takot na mawala ka. Ang pangalang Alvarez para sa akin ay isang sumpa, isang paalala ng luhang ibinuhos ng nanay ko. Natatakot ako na kapag naging bahagi ako ng mundong ito, magiging estranghero na rin ako sa puso mo. Humarap si Daniel at hinawakan ang mga kamay ni Isabel, ang mga kamay na mayroon pa ring bakas ng sugat mula sa paglalaba. Doon, sa gitna ng karangyaan, nakita ni Daniel ang katotohanang mas mahalaga kaysa sa anumang titulo. Hindi ang yaman mo ang kinatatakutan ko, Isabel. Wika ni Daniel habang marahang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Ang takot ko ay baka sa paghahanap mo ng hustisya, makalimutan mo ang babaeng pinakasalan ko sa ilalim ng ulan. Ngunit nang makita kitang lumuhod sa harap ng wheelchair ko kanina, nalaman kong naroon pa rin ang aking Isabel. Ang pag-ibig natin ay hindi nasusukat sa kung anong meron tayo, kundi sa kung sino tayo para sa isa't isa. Nagdampi ang kanilang mga labi sa isang matamis at mapayapang halik, isang pagtatatak ng muling pagkabuo ng kanilang mga puso. Ang bawat pangamba ay tila natunaw sa init ng kanilang pagyakap. Ang lahat ng gulo sa labas ay panandaliang naglaho, napalitan ng pangako ng isang bukas na wala ng mga lihim. Habang naghihilom ang puso ng mag-asawa sa tapat ng mansyon ng mga Ortega, ang kapalaran ay nagsisimula ng maningil. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang malalakas na katok sa pintuan ay bumasag sa huling hibla ng kapangyarihan ni Eduardo. Ang bangko ay nagsagawa na ng agarang foreclosure sa lahat ng pag-aari ng pamilya. Nakita ni Eduardo at Carmen ang kanilang mga kagamitan na inilalabas ng mga tauhan ng bangko. Ang bawat gamit na dati ay simbolo ng kanilang pagyayabang ay nakasalansan na ngayon sa kalsada, tila mga basura sa paningin ng mga dumadaang tao. Hindi ito maaari. Akin ang mansyong ito. Sigaw ni Carmen habang pilit na kinukuha ang kanyang kahon ng mga alahas. Ngunit mabilis itong kinuha ng isang opisyal. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkakalansingan sa loob ng kahon ay tila isang panunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nakatayo lang si Eduardo, tuliro at walang kibo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang pinapanood ang pagsasara ng malaking tarangkahan. Ang tarangkahang siya mismo ang nag-utos na isara para kay Isabel noon. Ngayon, sila naman ang nasa labas, nakaharap sa lamig ng gabi na mayroon lamang isang maleta ng mga damit na dati nilang minaliit. Kinaumagahan, dinala ni Daniel at Isabel ang isang bagong liwanag sa buhay ng isang matanda. Pinuntahan nila ang mansyon ng mga Ortega hindi para bumalik, kundi para sunduin si Manang Rosa. Ang tunog ng pag-iyak ng matanda sa kagalakan nang makita ang dalawa ay sapat na upang mapuno ng init ang buong paligid. Doon ka natitira sa amin, Manang Rosa. Wala nang sisigaw sa iyo, wala nang magpapahirap sa iyo, sabi ni Isabel habang tinutulungang mag-impake ang matanda. Salamat mga anak. Akala ko ay hindi ko na kayo makikitang masaya. Bulong ni Rosa habang hawak ang kamay ng mag-asawa. Sa maliit na bahay na binili ni Daniel gamit ang kanyang sariling pinaghirapan, nagkaroon ng isang masayang salo-salo. Ang amoy ng nilutong adobo ni Manang Rosa ay pumuno sa bahay na tila amoy ng tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, biglang tumunog ang telepono ni Isabel. Ang mukha ng abogado ni Alejandro, si Attorney Santos, ang lumabas sa screen.
Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang babala na may paparating na namang bagyong kailangang harapin. Ma'am Isabel, kailangan niyo pong pumunta sa ospital ngayon din, ang nagmamadaling boses ng abogado sa kabilang linya. Si Don Alejandro, inatake po siya sa puso. Kasalukuyan po siyang nasa operating room. Nanigas si Isabel. Ang tinidor na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag at tumama sa pinggan na lumikha ng isang matunog na kalansing sa gitna ng kanilang hapunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging kasing bilis ng takbo ng ambulansya sa kanyang isipan. Daniel, ang tatay ko, tanging nasambit ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na baka sa sandaling nahanap na niya ang kanyang pamilya, ay kukunin na naman ito sa kanya ng tadhana. Mabilis silang tumakbo patungo sa ospital. Ang bawat hakbang ni Isabel sa mahabang pasilyo ay tila kasing bigat ng tingga. Pagdating nila sa harap ng ICU, ang tanging naririnig ay ang regular at nakakatakot na tunog ng monitor ng puso mula sa loob. Titit, tits, tits. Ang tunog na iyon ay tila isang orasan ng buhay na unti-unti nang nauubusan ng oras. Ang bawat matining at mahabang tunog na nagmumula sa monitor ng puso ay tila isang hatol ng kamatayan na bumibiyak sa katahimikan ng silid. Ngunit sa bawat saglit na tila tumitigil ang hininga ng mundo, doon ko lamang naintindihan na ang poot ay wala palang puwang sa harap ng huling pamamaalam. Ang mga hakbang ni Isabel sa pasilyo ng intensive care unit ay mabilis at punong-puno ng pagmamadali. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mabilis na tibok ng isang pusong naghahabol sa oras. Nang marating niya ang tapat ng malaking salamin, nakita niya ang mga doktor na abala sa pag-aayos ng mga tubo at makina sa katawan ni Alejandro. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa loob ng silid ay tila nagpapahiwatig ng isang laban na unti-unti nang natatapos. Hindi na nakapaghintay si Isabel. Itinulak niya ang mabigat na pintuan, binalewala ang mga nurse na pilit siyang pinipigilan. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng silid ay agad na bumalot sa kanya. Paglapit niya sa kama, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Isang mukhang dati ay tila kasing matigas ng bato, ngunit ngayon ay kasing rupok na ng tuyong dahon. Alejandro, huwag ngayon. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay basag at puno ng luhang matagal na niyang pinigilan. Dahan-dahang idinilat ni Alejandro ang kanyang mga mata. Ang kislap ng buhay sa loob nito ay tila isang maliit na kandila na malapit ng hipan ng hangin. Inabot niya ang kamay ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at kasing lamig ng yelo. Isabel, anak. Ang paus na tinig ni Alejandro ay halos hindi na lumalabas sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na wala ako. Ang lahat ng yaman na ito, walang kwenta kung wala ka. Gusto ko lang na maging masaya ka. Kasama si Daniel. Umiyak si Isabel ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng emosyong bumabaha sa kanyang puso. Ang lahat ng owansan at galit na itinago niya sa loob ng 20 taon ay tila dahan-dahang natutunaw sa init ng hawak ng kanyang ama. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito, tila natatakot na kapag binitiwan niya ito ay tuluyan na itong maglalaho. Ama, ang unang salitang lumabas sa bibig ni Isabel pagkatapos ng 2 dekada.
Ang tunog ng salitang iyon ay tila isang himala na pumuno sa bawat sulok ng silid. Ama, huwag kang bibitiw. Dito ka lang. Marami pa tayong kailangang bawiin na panahon. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mata ni Alejandro. Isang luha ng kaligayahan at kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang monitor ng puso na kanina ay naglalabas ng matitining na babala ay biglang nagbago ng ritmo. Ang tunog nito ay naging regular, isang matatag na hipdyo na tila sumasalamin sa bagong pag-asa ng kanyang puso. Ang kapangyarihan ng patawad ay mas mabisa pa sa anumang gamot na naibigay ng mga doktor. Dahan-dahang may kinuhang maliit na bagay si Alejandro mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang gintong locket na may nakaukit na disenyo ng mga rosas. Ibinigay niya ito kay Isabel. Nang buksan ito ng babae, nakita niya ang isang maliit at maingat na nakatabing hibla ng buhok. Ang kanyang buhok noong siya ay bata pa. Kalakip ang isang maliit na litrato ng kanyang ina. Lagi kitang dala-dala, bulong ni Alejandro. Hindi ka nawala sa puso ko. Lumipas ang ilang buwan. Ang taglamig ng kanilang mga puso ay napalitan ng init ng isang bagong simula. Isang hapon, habang naglalakad si Isabel sa mataong kalsada ng Maynila upang bumili ng bulaklak para sa kanyang ama, na ngayon ay nagpapagaling na sa kanilang tahanan, isang eksena ang kumuha sa kanyang atensyon. Sa gilid ng isang malaking basurahan, sa gitna ng usok ng mga sasakyan at ingay ng lungsod, may isang marungis na matandang lalaki. Ang kanyang suot ay mga basahan na lamang. Ang kanyang buhok ay magulo at puno ng dumi. Nakikipag-agawan siya sa isang pusakal na pusa para sa isang piraso ng panis na tinapay na itinapon mula sa isang mabilis na sasakyan. Tumigil ang mundo ni Isabel. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila naging malakas sa loob ng kanyang pandinig. Ang matandang iyon, na ngayon ay wala ng kahit anong bakas ng dangal at kapangyarihan, ay ang lalaking dating nagahari sa Ortega Group. Ang lalaking minsang tumapak sa kanyang pagkatao. Ito ay si Don Eduardo Ortega. Nang maramdaman ni Eduardo na may nakatingin sa kanya, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapang-aping kislap, ngayon ay mabo at puno ng takot. Nang makilala niya si Isabel, mabilis siyang yumuko at pilit na itinago ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga maruruming palad. Ang gulong ng buhay ay tuluyan ng umikot at ang bawat isa ay nakatayo na ngayon sa lugar na itinadhana ng kanilang sariling mga gawa. Ang bawat hininga ng lungsod ay tila may dalang kwento ng pagbagsak at pagbangon, ngunit sa harap ng taong minsang naging Diyos ng aking impyerno, tanging ang tunog ng sarili kong puso ang naririnig ko. Isang tibok na hindi na puno ng poot, kundi ng isang malalim at payapang katahimikan. Nakatayo si Isabel sa gilid ng kalsada, ang kanyang mamahaling bulaklak na tulips ay nakayakap sa kanyang braso. Ang init ng sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat, isang malaking kaibahan sa madilim at mabahong kanto kung saan nakalugmok ang isang anino ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Isabel kay Eduardo. Ang bawat hakbang niya sa maruming semento ay tila pagbabalik tanaw sa bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng mansyon ng mga Ortega. Nang mapansin ni Eduardo na may tumigil sa kanyang harap, pilit niyang isiniksik ang kanyang sarili sa pader, ang kanyang mga kamay na nanginginig sa dumi at kaba ay pilit na itinatago ang isang kapirasong tinapay na tila ba may aagaw nito sa kanya.
Don Eduardo, mahinang tawag ni Isabel. Ang kanyang boses ay walang galit, walang panunuya. Ito ay boses ng isang taong ganap ng malaya mula sa kadena ng nakaraan. Nang marinig ang kanyang pangalan, dahan-dahang nag-angat ng tingin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, napapaligiran ng malalalim na kulubot ng gutom at kahihiyan. Nang makilala niya si Isabel, ang kanyang buong katawan ay tila naging kasing lambot ng basahan. Ang hiya na dati niyang ginagamit na sandata laban sa iba, ngayon ay siya mismong lumalamon sa kanya. Papatawad, Isabel. Ang nauutal at paos na boses ni Eduardo ay halos malunod sa ingay ng mga busina ng sasakyan sa paligid. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang mahina at tuyong ubo. Patawarin mo ako. Wala na akong kahit ano. Ang lahat ng aking kayabangan ay naging abo. Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, tumalikod siya at naglakad patungo sa isang malapit na kainan. Bumalik siya bitbit ang isang supot na naglalaman ng mainit na kanin at ulam, kasama ang isang malamig na bote ng tubig. Inilapag niya ito sa tapat ni Eduardo. Ang bango ng bagong luto na pagkain ay pumuno sa paligid, na naging dahilan upang manginig ang mga labi ng matanda sa gutom. Hindi ko kayo pinatawad dahil karapat-dapat kayo, Eduardo. Wika ni Isabel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dating biyenan. Pinatawad ko kayo dahil ang asawa ko ay karapat-dapat sa isang buhay na hindi na nababalutan ng anino ng galit nyo. Kainin ninyo iyan. Huwag na ninyong subukang lumapit muli sa amin. Tumalikod na si Isabel. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtanggal ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Sa isang kanto, nakita niya ang isang matandang babae na nagtitinda ng mga makukulay na bumbilya at lobo. Bumili siya ng isang kumpol ng mga lobong kulay puti at asul. Dinala niya ito sa gitna ng isang parke at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga palad. Ang tunog ng hangin habang tinatangay ang mga lobo patungo sa asul na langit ay tila isang kanta ng ganap na kalayaan. Pinanood ni Isabel ang unti-unting paglayo ng mga ito hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang sa abot tanaw. Isabel, lumingon siya at nakita si Daniel na naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang asawa ay mukhang malakas na muli. Ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng pagmamahal. Sinalubong niya si Isabel ng isang mahigpit na yakap. Isang yakap na tila nagsasabing sila ay ligtas na sa kahit anong bagyo. Handa ka na bang umuwi, mahal ko? Tanong ni Daniel habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Handa na ako, Daniel. Wala na tayong kailangang balikan pa, sagot ni Isabel. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, biglang tumigil si Isabel. Naramdaman niya ang isang biglaang pag-ikot ng paligid. Ang tunog ng mga ibon at tawa ng mga bata sa parke ay tila naging malayo at malabo. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Daniel. Ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang dumampi sa kanyang tiyan. Isang kakaibang init at tibok ang naramdaman niya doon. Isang bagong buhay na tila nagsisimula ng bumuo ng sarili nitong kwento. Isabel, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Pag-aalalang tanong ni Daniel habang inaalalayan siyang maupo. Isang matamis at masayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ang mga mata niya ay nagningning sa kagalakang hindi kayang bilhin ng anumang diamante sa mundo. Ang tunay na pundasyon ng isang tahanan
ay hindi gawa sa matitigas na semento o nagniningning na mga bakal, kundi sa mga yakap na hindi bumibitiw at sa mga pangakong tinutupad ng bawat tibok ng puso. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na hardin ng mga Alvarez, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga talulot ng sampagita na kakarating lang mula sa probinsya. Ang amoy ng sariwang lupa at ang himig ng mga ibon sa itaas ng mga puno ay tila isang orkestra ng kapayapaan. Nakatayo si Isabel sa beranda, hawak ang isang baso ng gatas, habang pinagmamasdan si Daniel na abalang nagtatanim ng isang maliit na puno ng nara sa gitna ng damuhan. Lumapit si Isabel at naupo sa tabi ng kanyang asawa. Ang bawat paggalaw ni Daniel, ang bawat dumi ng lupa sa kanyang mga kamay, ay tila isang tula ng pagsisikap at pagpapakumbaba. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Isabel at sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila tuluyan ng natabunan ng sariwang lupa. Daniel, mahinang tawag ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakang hindi na kailangan pang isigaw. Magiging tatay ka na. Ang munting binhi sa loob ko, nararamdaman ko na ang kanyang presensya. Natigilan si Daniel. Ang hawak niyang pandikdik ng lupa ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Walang anumang salita ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng mga luha. Hindi luha ng pait, kundi ng wagas na kaligayahan. Marahan siyang lumuhod sa harap ni Isabel, iniyuko ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang tainga sa puso ng asawa. Naririnig niya ang marahan at regular na pagtibok, isang himig ng bagong buhay na tila sumasagot sa kanyang pananabik. Salamat, Isabel. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong bumuo ng isang pamilyang puno ng pag-ibig. Bulong ni Daniel habang hinahalikan ang tiyan ng asawa. Mula sa malayo, lumabas si Alejandro Alvarez mula sa loob ng mansyon. Maaliwalas na ang kanyang mukha, wala na ang bakas ng sakit at pangamba. Nang makita niya ang mag-asawa sa ganoong kalagayan, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglakad siya papalapit at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Lolo na pala ako, wika ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Isabel, Daniel, ang batang ito ang magiging simbolo ng ating muling pagkakabuo. Ang yaman ng mga Alvarez ay hindi mapapantayan ng kayamanang dala ng munting anghel na ito. Sa loob ng mansyon, naririnig ang tunog ng pagkakalansing ng mga pinggan at ang halimuyak ng masarap na agahan. Inilalabas ni Manang Rosa ang mga paboritong putahe ng mag-asawa. Ang bawat hakbang ng matandang Vu ay puno ng sigla, tila nabawasan ng maraming taon ang kanyang edad dahil sa kagalakang nakikita sa paligid. Handa na ang pagkain. Halina kayo rito bago pa lumamig ang sopas. Masayang sigaw ni Manang Rosa mula sa pinto. Habang naglalakad sila papasok, huminto muli si Daniel at hinarap ang kanyang biyenan na si Alejandro. Papa Alejandro, napagdesisyunan na po namin ni Isabel ang lahat ng assets na natira mula sa Dating Ortega Group. Gagamitin po namin iyon para bumuo ng isang foundation, ang Ina at Anak Foundation. Para sa mga nanay na tulad ni Isabel noon, mga nanay na nagsasakripisyo at nakakaranas ng kawalang katarungan, tumango si Alejandro ng may malalim na paghanga. Iyan ang tunay na pamana, Daniel. Hindi ang pangalan o ang gusali, kundi ang kabutihang maiiwan natin sa ibang tao.
Pumasok sila sa loob ng tahanan, magkakahawak kamay, habang ang liwanag ng araw ay tila bumabalot sa kanila ng isang proteksyong hindi kailanman mabubuwag ng anumang bagyo. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay malamig at puno ng mga lihim, ngayon ay umaalingaw-ngaw na sa tawa at pagmamahalan. Wala na ang mga Ortega na nanliit sa kanila. Wala na ang puot na nagpapadilim sa kanilang paningin. Ang tanging natira ay ang matibay na pundasyon ng isang pamilyang natutong magpatawad, magmahal, at higit sa lahat, ang maniwala na matapos ang pinakamahabang gabi ay palaging may sisikat na bagong umaga. Ang bawat pagsikat at paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang banayad na paalala na ang panahon ay ang pinakamabuting manggagamot sa lahat ng uri ng sugat. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay kasing hinhin ng isang oyayi na tila nagpapatulog sa mga alaala ng pait at takot na matagal nang ibinaon ng pagkakataon. Sa isang malawak na hardin na nakaharap sa dagat, nakaupo si Isabel sa isang tumba-tumba habang pinagmamasdan ang isang maliit na batang babae na may kasing itim na buhok ng sa kanya. Ang batang si Maria Esperanza ay masayang tumatakbo sa buhanginan. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilya ng langit na pumupuno sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Sa malayo, nakikita niya si Alejandro, ang kanyang ama, na lolo ang itsura habang matiyagang tinuturuan ang bata kung paano gumawa ng kastilyong buhangin. Lumapit si Daniel sa kanya, bitbit ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang bawat hakbang nito ay mayroon pa ring tikas, ngunit ang kanyang mukha ay mas malambot na ngayon. Wala na ang mga linya ng pag-aalala na dati ay tila hindi na mawawala. Inilapag niya ang inumin at marahang hinaplos ang balikat ni Isabel. Iniisip mo na naman ba sila? Mahinang tanong ni Daniel habang ang kanyang tingin ay nakatuon din sa kanilang anak. Naisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Daniel, sagot ni Isabel. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay makaligtas sa susunod na araw. Ngunit ngayon, ang bawat araw ay isang regalo na hindi ko kailanman inakalang matatanggap ko. Sa tanong kung ang puso ba ni Isabel ay ganap ng nakapagpatawad, ang sagot ay matatagpuan sa kanyang mga mata. Hindi niya nakalimutan ang bawat sampal at panlalait nina Eduardo at Carmen, ngunit pinili niyang bitawan ang bigat ng galit. Ang patawad para kay Isabel ay hindi paglilinis sa kasalanan ng iba, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sariling kaluluwa mula sa bilangguan ng poot. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang mga Ortega ay nabubuhay sa anino ng kanilang sariling mga maling desisyon habang siya ay namumuhay sa liwanag ng kanyang katotohanan. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang salita para sa kanila, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang kanilang Ina at Anak Foundation ay naging isang kanlungan para sa daan-daang kababaihan. Ang bawat kwento ng tagumpay mula sa mga nanay na kanilang tinutulungan ay tila isang dagdag na hibla ng kagalingan sa sariling puso ni Isabel. Doon niya nahanap ang tunay na kahulugan ng kanyang pagkatao, hindi bilang biktima at hindi lamang bilang tagapagmana, kundi bilang isang liwanag para sa mga nawawala sa dilim. Humarap si Daniel kay Isabel at hinawakan ang kanyang mga kamay. Isabel, salamat dahil hindi ka sumuko sa atin. Salamat dahil tinuruan mo akong ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa katapatan ng pusong handang magsakripisyo. Hinalikan ni Isabel ang likod ng palad ni Daniel.
Ang bawat haplos ay puno ng pangako na kailanman ay hindi na muling mabubuwag ang kanilang pundasyon. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang karangalan ng isang tao ay hindi nakadepende sa kanyang apelyido o sa kintab ng kanyang alahas, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan sa gitna ng unos. Ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena at ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng pagkawala ng sariling dignidad. Sa huli, ang hustisya ay palaging darating sa mga taong marunong maghintay ng may dangal at magmahal ng walang kondisyon. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagiging kulay kahelang langit, naglakad ang mag-asawa patungo sa kanilang anak at kay Alejandro. Nagtipon-tipon sila sa dalampasigan, magkakapit-bisig, habang pinapanood ang unang bituin na sumisibol sa kalangitan. Ang gabi ay hindi na nakakatakot para kay Isabel, sapagkat alam niya, gaano man kadilim ang paligid, ang apoy ng pag-ibig at pagpapatawad sa loob ng kanyang tahanan ay mananatiling nagliliyab magpakailanman.